Naguguluhang sinundan ng tingin ni Norman ng papalayong si Harleen. Hindi niya alam kung nabigla ba ito sa nalaman na isa siyang ex-convict o kung meron ba itong ibang dahilan na labis nitong dinadamdam. Dahil doon ay nagkaroon ng nakakailang nakatahimikan sa paligid. Nakikiramdam sa kung anong mangyayari. Bumaling siya sa mga magulang ni Harleen. I am sorry, but let me excuse myself, sir. Tumango ang ama ni Harleen. Talk to my daughter. I will, sir. Kaagad siyang tumayo at tinahak ang daan palabas. Hinanap niya ang dalaga, ngunit dahil masyadong malawak ang farm, pahakbang na sana siya nang makita ang anino na nagtatago sa isang malaking puno. Hindi na niya kailangan pang magtanong kung sino yon. Kaagad niyang pinuntahan at bumungad sa kanyang umiiyak na dalaga. Nag-alala niyang nilapitan ito, ngunit bago pa man siya makalapit, "Don't touch me!" Asik nito, ang mga mata'y nagbabanta. Mabilis itong tumayo at humarap sa kanya. Harleen, ano bang problema? Dahil ba ex-convict ako? Napailing ito. No, I know you are an ex-convict. I saw your diary last night. Kaya ba hindi mo ako binalikan? Ay dahil nalaman mong isa akong ex-convict? Oo. Lumamlam ang kanyang mga mata. Sinikap niyang hindi maapektuhan sa sinabi nito. I don't blame you for that. Lahat ng tao ay ganyan na rin ang iisipin kung malaman nilang isa akong ex-convict. I get it. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko nang malaman nilang isa kang preso dati. Ang inaasahan ko'y madidismaya sila. Tumango siya. You expect too much, Harleen. Because I live in a world where people expect a lot from me. Kaya ganun na lang ang pagkadismaya mo nang hindi mo makita ang reaksyon nila? You're crying because you expect them to get disappointed? Hindi ito kumibo. Sometimes, we create our own heartbreaks through expectation. Naging malalim ang pagbuntong hininga niya. Naiintindihan ko kung saan ka nanggagaling at kung bakit ganito ang tingin mo sa akin. You are a lawyer after all. You judge people characters through the life they went through. As much as I want to tell you that part of my life, the reason why I got into jail, ayoko namang idahilan yun para lang mas mapalapit sa'yo. It doesn't work that way. Paano kita maiintindihan kung alam ko na meron kang tinatago sa akin? If we ever continue this, how am I able to trust you, knowing that you have something that I didn't know? I am not asking you to trust me. Hindi rin kita pipilitin kung itutuloy pa ba natin to o hindi. May karapatan kang ayawan ako. Hindi ako magrereklamo. Nalungkot ang mga mata niya. Sa totoo lang kung siyang masusunod gusto niyang manatili sa tabi ng dalaga. Susubukan niya itong intindihin. Ngunit irerespeto niya ang magiging desisyon nito. Gusto ko lang malaman mo na hindi ako masamang tao. Kahit yun lang ang pagkatiwalaan mo, ayos na ako. Umiling ito. Halatang hindi kumbinsido sa kanyang sinabi. Nagpunta tayo rito para maiwasan kong kakaisip kung anong pagkatao mo. I tried not to investigate you because that's against my protocol. Kung ganon, bakit apektado ka? If it's in your protocol not to care about other people's lives, then why do you care so much? Napakurap ito. Halatang nagulat sa kanyang sinabi. Naghahanap ng maisasagot sa tanong na gusto niyang malaman. Tell me, Harleen. What is it that make you care about me? Naghahamong tanong niya. Ang kanyang mga pangay gumagalaw na. Naiinip sa isasagot ng dalaga. I don't know. Napaatras ito. Humugot ng malalim na hininga saka iyon pinakawalan. Ang frustrasyon ay nangingibabaw sa emosyon nito. Lumapit siya sa dalaga. Ito naman ay umatras at hindi na malaya ng punong nasa likuran nito. Sinadya niyang isandalang kanyang kamay sa magkabila nito upang ikulong ito sa kanya. Ang kanyang mga mata'y matiim na nakatitig sa mga mata ng dalaga. Sa ganoong paraan, malalaman niya kung ano nga bang nararamdaman ng dalaga. You have the every right to end that contract when you found out about that journal. You don't need to come to bar and ask to come to this party. Kung alam mong ikahihiya mo kung sakali mang malaman nilang totoo. So tell me, Harleen, why? Huwag mo akong questionin, Norman. Huwag mong ibaling sa akin ang usapan. Don't be unfair, Harleen. Tell me, what is it? May gusto ka na ba sa akin? That's absurd. Angil nito, ngunit hindi makatingin ng diretso sa kanya. Kung gayon, sabihin mo sa akin,
Sa mukha ko. Sabihin mo na wala kang gusto sa akin. Hamon niya. Nakita niyang alinlangan sa mga mata ng dalaga. Ang akmang pagbuka ng labi nito ngunit titikom rin. Sa huli hindi ito kumibo. Lumamlam ang mga mata nito. Halatang sumusuko na. Noon ay nalaman niyang may kahinaan rin pala ito. Gusto mo na ako. Hindi yun tanong. Hindi ko alam. I feel like... Bago pa ito makabuo ng tamang salita, ay siniil niya na ito ng halik. Napasingap ang dalaga sa gulat at sinasamantala niyang pagkakataong yun para idiin pang halik dito. Nanigas ang dalaga sa kinatatayuan nito sa ginawa niyang yun. Ang inaasahan niya ay magpupumiglas ito, ngunit hinayaan lang siya. Kalaunan ay sumagot ang mga labi nito sa halik niya. Ninanamnam niyang malambot nitong labi, dahilan para mahina itong mapaungol. Naging mapusok ang halikan nilang dalawa. Kaya naman na maghiwalay sila'y habol nilang parehong hininga. Lumapat ang mga noon nila sa isa't isa habang naghahabol ng kanilang hininga. Napapikit ang dalaga, ngunit siya'y nakangiting nakatitig rito. Lihim na nagpasalamat si Harleen nang maputol ang halikan nila ni Norman. Kahit na papaano'y natauhan siya sa muntikang pagkalunod ng isip niya sa nakakabaliw na halik ni Norman. May kung ano sa puso niya na gusto ulit na matikman ng mga labi ng binata. Humihingi ng pangalawang pagkakataon ng mga labi niya sa labi nito. Ngunit ayaw niyang magpadaig sa tukso ng binata. Alam niya kung anong nilalaro nito at ayaw niyang isipin nito na nagugustuhan niya yon. Kaya bago pa man makalapit si Norman ay itinulak na niya ito. We shouldn't do it here. Let's find the room then. Mariin niyang naipikit ang kanyang mga mata. No, Norman. What I mean is, not now. Naguguluhan pa ako. Sa nararamdaman mo? No. Sa'yo. Hindi ko alam kung mapagkakatiwalaan ba kita. Walang kinalaman doon ang nararamdaman niya. Alam niya sa sarili niya na wala siyang gusto sa binata. Nasisiguro niyang hindi siya kailanman magkakagusto rito. Pero bakit hindi ko nasagot ang tanong niya? Kung tutuusin ay madali lang naman sagutin yun. Harleen, please. Nag-angat siya ng tingin sa mga mata ng binata. Nagmamakaawa ang mga yun sa pagkakataon sa kanya. Ngunit kahit pa siguro anong pagmamakaawa nito sa kanya, hindi niya ito kayang papasukin sa puso niya. Just follow the contract. Gagawin natin yun sa ilalim ng kondisyon ko. Kailangan mo yung sundin dahil binabayaran kita. Nakita niya ang paggalaw ng panga nito at ang galit sa mga mata. Batid niyang hindi nito nagustuhan ng kanyang sinabi. You're a bitch. Singhal nito. Alam ko. Wala siyang pakialam kung ano ang tingin nito sa kanya. Sabihin mo sa mga magulang mo salamat sa magandang pakikitungo. Sabi nito saka siya tinalikuran. Saan ka pupunta? Uuwi na ako. Sagot nito na hindi man lang siya tinapunan ng tingin. I'll call you when I'm ready. Hindi na ito umimik. Pinanood niya itong maglakad papalayo sa kanya. Nang hindi niya na ito maaninag ay saka siya pumasok sa mansyon. Hindi niya pinansin ang mga pinsan niyang nasa sala. Mabilis niyang tinahak ang hagdan paakyat patungo sa kanyang silid. Isinara niya yon at sinigurong nakalak bago siya tuluyang dumapa sa kama. Isinubsob niyang kanyang muka sa unan. Ipinikit niyang kanyang mga mata upang kaagad siyang makatulog. Nang magising siya kinabukasan ay kaagad niyang inayos ang sarili. Wala siyang plano na manatili ng matagal sa rancho, kayong marami siyang inaasikaso. Paglabas niya sa kanyang silid ay napansin niyang tahimik ang paligid. Walang mga bata na nag-iingay. At wala rin kahit na anong boses ng mga pinsan niya ang nangingibabaw sa paligid. Marahil ay tulog pa ang mga ito. Hindi na kasi niya namalayan ang paligid kagabi dahil humimbing na ang tulog niya. Kunot-noo siyang bumaba at nagtungo sa dining table. Ang inaasahan niya na maaabutan niya roon ay ang mag-asawang Leo at Natalie. Ngunit laking gulat niya nang makita roon si Norman na tahimik na nag-aagahan. Akala ko'y umuwi ka na. Nag-angat ng tingin si Norman sa kanya. Ang mukha nito'y walang ekspresyon. Is that how you greet people in the morning? Napapahiyang natutup niya ang kanyang bibig. Good morning. Hindi ito tumugon. Bagkus ay inalis nito ang tingin sa kanya dahilan para mapairap siya. Nasaan ang mga tao? Umuwi na sila kagabi. At bakit nga nandito ka? Hindi ako pinauwi ng lolo mo. Nalaman niyang pag-alis ko sa isa sa mga katiwala niyo. Sila Natalie. Huminto ito sa pagnguya.
Malamang ay tulog pa. Huwag kang mag-alala, aalis ako pagkatapos kong mag-agahan. Umupo siya sa silya na malayo sa binata. Uuwi na rin ako. Sumakay ka na lang sa ibang kotse. Napamaang siya. Excuse me? That is my car. Na binigay mo sa akin. Yeah, so you owe me a ride. I have a right to say no. Umawang ang labi niya. Hindi siya makapaniwala sa binata. Are you serious? Kung alam lang niya na gano'n na magiging ugali nito pagkatapos niyang ibigay ang kotse, hindi na sana niya yun ibinigay. Yes, I am serious. Baling nito sa kanya. Mas lalo lang siyang napamaa. You are an asshole. And you are a bitch. Bago pa man sila umabot sa sigawan ay pumasok na ang lolo niya. Natutulirong nagbaba siya ng tingin nang tumikhim ito bago umupo sa master's chair. What's with all the commotion? Wala, lolo. Harleen, hindi ko nagugustuhan ang inaasal mo. Istriktong anito. Napakaaga-aga para sa sermon. I can't believe you let him leave last night, just like that. I am sorry, lolo. Kung ano man ang pinag-awayan nyo, dapat ay inayos nyo. Paano ka nakakatulog ng mahimbing sa kahit alam mong meron kang inaway? Why me? Siya itong... I don't want an explanation. I thought I made myself clear. I want you to bear a child as soon as possible. Punto nito. I respect your decision, Harleen. Naiintindihan ko kung ayaw mo mag-asawa. Pero kung ganitong inaasal mo sa taong magbibigay sa iyo ng sanggol, ano pang silbi niya rito? I am sorry, lolo. Hindi naman siguro mahirap ang gumawa ng bata, hindi ba? Norman? Opo. How long have you been in the contract? Not long, lolo. Sagot niya. Have you done it? Umiling siya at napalunok. Hindi pa po. Bakit hindi pa? Namamanghang nito sa kanya. You are 30 already, Harleen. Sa edad na yan, nahihirapan ng mga babae makabuo ng bata. Susubukan namin. Well, even if it means you try it 3 times a day, go ahead. Tumuon ito kay Norman. Palagi mong tandaan ang napag-usapan natin kagabi. Yes, sir. Kunot noo siyang bumaling kay Norman. Hindi nito sinagot ang tingin niya. Bagkus ay diretso itong nakatingin sa lolo niya. Kapag nagawa mo yun, higit pa sa regalong ibibigay ko sa'yo. Hindi niya alam kung anong pinag-uusapan ng dalawa. Kung anong ibig sabihin na sinasabi ng kanyang lolo. And what if I couldn't do it, sir? Get lost. Yun lang ang sinabi ng kanyang lolo. Ngunit nanindig ang buo niyang katawan. You will not allowed near my granddaughter again. Yes, sir. Naguguluhang bumaling siya sa kanyang lolo. Meron ba akong dapat malaman? You are talking as if I am not here. Wala kang dapat malaman, Harleen. Sabi nito. Mas mabuting si Norman nang bahalang gumawa ng paraan para roon. And what is it? Baling niya kay Norman. Wala siyang mapapala sa lolo niya. That's for me to know and for you to find out. Nang makabalik sila ng Maynila, hinatid lang siya ni Norman sa bahay niya. Ang inaasahan niya'y mananatili rin ito roon. Ngunit labis ang pagkadismaya niya nang umalis ito pagkababa niya. Bagsak ang balikat na pumasok siya sa kanyang bahay. Nagtungo sa kwarto at inihiga ang katawan sa kama. Nakatingin lang siya sa kisame. Iniisip kung ano bang gagawin niya para sa binata. Kung tutuusin ay kaya naman talaga niyang ipawalang bisa ang kontrata. Kaya niyang huwag na itong makita pa. Total naman ay sandaling panahon pa lang silang magkakilala. Ano bang pumipigil sa kanya? Dahil ba mukhang gusto ito ng pamilya niya kahit alam ng mga ito na ex-convict? But Norman was sent here to you on purpose. Nangingibabaw ang tinig ng kanyang ina sa isip niya. Inis niyang kinuha ang unan upang itakip sa kanyang muka. Nagbabaka sakaling maalis yun sa isip niya. Ano nga bang dahilan? At bakit hindi niya masagot ang tanong nito sa kanya kagabi? Why? Naiiyak niyang tanong sa sarili. Sa ganoong sitwasyon pumasok sa isip niyang nangyari sa kanila ni Norman sa ilalim ng puno. Aaminin niyang muntik na siyang bumigay sa halik nito. Kung hindi siguro sila naghiwalay upang kumuha ng hangin, ay hindi siya makakawala sa tukso na dala ng binata. Ngunit ang labi nito ay kay sarap na sapin. Ang nakakasabik nitong labi na humahagod sa labi niya, ang humibang sa kanya, na hanggang ngayon ay hinahanap pa rin ang kanyang labi.
Marahas siyang umiling upang alisin sa isip ang binata. Pagkatapos ay bumangon siya, saka nagtungo sa banyo niya upang maligo. Nang matapos ay nagtungo siya sa kanyang opisina. Nagbabaka sakaling makalimutan niya ang labi nito. "Good morning, attorney." Bati sa kanya ng sekretarya niya. "May bisita ho kayo." "Who?" "Si Mr. Saldriaga ho." Inis na bumaling siya sa nakasara niyang opisina. "Kailan pa siya narito?" "Magdadalawang oras na ho." Napamaang siya. "And he waited?" "Yes, attorney. Sinabi ko naman ho na baka hindi kayo makarating kaagad. Pero, thanks. Ano na naman kaya ang pakay nito sa kanya? Sa tingin naman niya hindi na ito pinipilit ng daddy niya gayong kasundo naman ito si Norman. Malamang ay may kailangan nito sa kanya dahil hindi ito mag-aaksaya ng oras maghintay kung wala. Naglakad siya patungo sa pinto niya at kaagad niyang binuksan iyon. Bumungad sa kanyang binata na prenteng nakaupo sa swivel chair niya. Sumama ang mukha niya sa nakita. "What do you want?" You. Diretsahang sagot nito, walang paligoy-ligoy. I want you. "Seriously, Ashton, hindi ako nagbibiro. Anong kailangan mo sa akin?" Mukha ba akong nagbibiro? Tumayo ito sa upuan at inayos ang suot na black suit. Nagyayabang ang taas nito. Si Ashton Saldriaga ay matagal na nareto sa kanya ng lolo at papa niya. Sinubukan niya namang makipag-date rito, ngunit hindi talaga sila nagkaroon ng spark, kung yun bang matatawag. Wala namang mali kay Ashton. Matangkad, mayaman, matalino, at may maipagmamalaking itsura. Pwede na itong gawing modelo kung tutuusin. Walang babae ang hindi maghahabol rito. At napatunayan naman niya yon. Yun nga lang, hindi ito ang tipo niya. Mukha kasi itong supremo. Pakiramdam niya kung magiging asawa niya ito, malamang ay magiging sunod-sunuran siya. I want you. Para saan? I want you to be my date this coming event. My family is holding an event and I want you to be my date. Sorry, I am kinda busy. Busy? Going in and out to that bar? Nakangisi ito. Sa pagkakaalala ko, hindi ugali ng mga Alcantarang magpunta ng bar, puwera na lang kay Migs. He is half after all. But you? Naligaw ka ata. Naningkit ang kanyang mga mata. "Pinapasundan mo ba ako?" Nagkibit balikat ito. I guess there is no point of lying when you already know the answer. "You, Ashton Saldriaga, had been following me." Sarkastika siyang natawa. "Wow, matutuwa na ba ako? Mahaba na bang buhok ko niyan? Dude, you are creepy." Siguro nga hindi mo pa ako lubos na kilala. Nagsimula itong humakbang palapit sa kanya. Ang mga kamay nito'y isinuksok sa bulsa ng suot na slacks at matiim na nakatitig sa kanya. Dahil matangkad ito'y bahagya itong bumaluktot para pantayin ang laki nilang dalawa. Napaatras siya. Kapag may gusto akong makuha, hindi ako titigil hanggat hindi ko nakukuha. Ano bang ibig mong sabihin? I like you, Harleen. Natigilan siya at napatitig lang sa lalaking kaharap. Naghahanap ng tamang sasabihin sa tinuran nito. Ito? Gusto siya? Hindi pa man siya nakakalimot sa nangyari sa kanila ni Norman kagabi. Sumabay pa si Ashton sa panggugulo sa isip niya. So I'll pick you up tomorrow night. Kaagad siyang natauhan sa sinabi nito. Bukas ng gabi? I didn't even say yes. You don't have to. Wow ha? Manghang-ani niya. Akong niyaya mo, kaya akong magdedesisyon kung sasama ako sa'yo o hindi. Then what? No, may lakad ako. Ngumisi ito. Ang mga matay bahagyang naningkit. Animoy may pinaplano. I assumed you'll say that. I'll see you tomorrow night then. Ang kamay nito'y dumaan sa bewang niya patungo sa doorknob. Narinig niya ang pagpihit nito at bahagyang pagbukas ng pinto. Seriously? Wala ka ba talagang naintindihan sa mga sinabi ko? I told you, I can do everything to get what I want. Akma nitong hahalikan ng labi niya. Nang kaagad ay umiwas siya. Mabilis niyang inilayo ang sarili sa lalaki. Get out! Ipapadala ko na lang sa apartment mo ang damit na gagamitin mo bukas. I am not coming. Tingnan natin. Pagkasabi niyon ay lumabas na ito. I swear that the evidence that I shall give shall be the truth, the whole truth and nothing but the truth. So help me God.
Pinanood niyang manumpa ang kliyente niya sa harap ng hukom habang pinipilit na huwag umiyak. Ang kliyente niya ay suspect sa pagnanakaw sa isang mayamang negosyante. Yun ang itinuro ng biktima na siyang nagsampa ng kaso sa kliyente niya. Bumaling siya sa akusado, kung akusado nga bang matatawag ito. Sa itsura nito mukhang ito pa ang suspect. Hinala niya ay naipit lang ang kliyente niya. Base na rin sa salaysay nito sa kanya kanina bago sila pumasok. You may take your seat. Saad ng judge.